Tayo po nakahanda na po, tayo po tumayo. At basahin po natin ang salita ni Lord sa Isaiah 43:18-19. 1, 2, 3. Forget all that is nothing compared to what I'm going to do, for I'm about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Praise God. Pakaka po na po, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Ano po? Sabi po dyan, amen, ano po, dyan po yung makikita natin. Ito po yung binigay sa akin na pangungusap ni Lord. Ano po, nasa Isaiah, sabi niya, kalimutan, ano po, kalimutan mo na ang mga dating nakaraan. Ano po, mga bagay na nakaraan, sabi ng Panginoon. So makikita po natin dyan, ano ba, Coach? Ayaw yata, Coach. Yan pala eh. Ayan. So, bakit nawala yung isa? Yan agad? Okay. So, bago po yan, amen, ano po, makikita po natin kung bubuksan nyo po yung Biblia nyo, makibukas po kayo sa Isaiah, 3 karakter po ang tinutukoy dito, amen, ano po. Na kung saan, ano po, the 3 main character dyan ay makikita natin si Isaiah. Pag sinabi nating Isaiah, ano po, which is, ano po, sa Hebrew name niya, Yahweh is salvation. Ano po, a major prophet. He is a major prophet. Ano po, siya po yung ginamit ng Panginoon, ano po, to prophesy concerning the coming of Messiah, ano po, sa Israel. So, pag sinabi naman po nating Israel, ito po yung firstborn ni Lord, ano po, ang bayang tinangin niya. His beloved, chosen people, ano po, chosen land, ano po. Sila rin po yung mga nakaranas, ano po, ng mga failures at deliverance sa Panginoon, ano po. At ang pangatlo dyan, yung bayan na sumakop sa kanila, ang Babylonia, na kung saan, although hindi po masyadong directly, ano po, mention in this context ng verse, pero makikita po natin na ito po, sa lugar na ito, ano po, include sa prophets concerning Babylonia captivity and eventual return, ano po, sila rin po gagamitin ni Lord, ano po, para maibalik ang mga Israelita sa kanilang homeland. Amen? So, praise God. So, ito po yung mga 3 bagay na naunawa natin dito sa mga karakter na nandito. So, ang tanong ko po dito, amen, ano po, di pa nag-umpisa, Pastora, tanong agad. Amen. So, pakisagot po sa inyo, amen, napaka-importante po, alam niyo po yung pagsagot natin ng tama sa Panginoon. Huwag po sa kasama niyo sa Panginoon. Amen? So, sabi po rito, ano ang mga bagay-bagay sa buhay mo na dapat mo nakalimutan? Ano ba yung mga dapat mo nakalimutan? Amen, ano po? Kung saan ikaw ay nagkakasala o napagpapalit mo si Lord. Ano po? At sabi ni Lord, dapat daw natin yakapin, unawain ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So yun ang unang tanong eh. Ano ba ikaw mismo sa kapatid sa sarili mo? Malalaman mo, makikita mo. Ano yung mga dapat na iwanan mo? Sabi ni Lord, iwanan mo na yan. Iwanan mo na magiging pabigat yan. Amen? Sabi po dito, ano naman ang iyong damdamin sa salitang forget the past? Ano po? Or do not dwell on your old ways, old style, old character, and focusing on the future applied to your current current spiritual journey, sabi ng Panginoon. So sabi po niya, ano naman daw yung pananaw mo pag sinabi ni Lord, kalimutan mo na yan, ano yung nagiging prinsipyo mo sa bagay na ito? Paano mo ito papahalagan? Sabi ni Lord, do not dwell on the past. Do not dwell, sabi ng Panginoon, huwag ka dyan. Amen, ano po, huwag ka nang manatili sa dati mong buhay, sa dati mong gawi, sa dati mong karakter. Amen. Sabi niya, see, I'm doing something, sabi ni Lord. Hindi mo ba nakikita? Pangatlo, sabi rito, paano mo pa pinahahalagan ang lahat ng ginagawa sa iyo ng Diyos? Kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Amen. So ito po yung pinaka-tanong sa atin ng Panginoon. Tinanong sa akin to ng Panginoon at tinatanong ko rin po sa iyo. Tinatanong din po sa inyo, kamusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Amen. So kayo po makakasagot dyan. Amen. We cannot hide anything from God. Amen. Ano po? God knows ano po our situation, ang ating puso. Alam ng Diyos kung sino tayo. Hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. Amen. And we cannot mock God.
Amen? Also, sabi po dyan, ay nako, at maliit doon. Dito pala, yan. Sinabi po dyan sa ano po, sa Jeremiah 33, ay 31, 31, 34. Ganun pala yan. So makikita dyan, ano po, this the day is coming, sabi po, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. Actually, itong 43 is concerning po ito sa Judah, ano po, sa Israel at sa Judah. Kung saan, amen, ano po, sinabi ng Panginoon kay Isaiah, ipahayag mo sa kanila, amen, na dapat nilang kalimutan ang mga nakaraan at may gagawin akong maganda sa kanila. Muli ako makikipagtipan sa kanila. Amen? Nakipagtipan ako sa kanila before, pero nabigo ako. Marami sa kanila sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Marami sa kanila matitigas pa rin ang ulo. Marami sa kanila ayaw pa kalimutan ang sibuyas sa Ehipto. Amen? Kasi ito yung gawin nila eh. Yung sa Ehipto, ang tagal nila nanirahan doon. Amen? Sabi ni Lord, gagawa ako rito. I will make a new covenant again. Amen? Kaya sabi ni Lord, yung mga pinagagawa nyo nung araw, amen, sa panahon ngayon, siya na magtuturo sa inyo ang tamang pamumuhay. Amen? Sabi po that the covenant will not be like the one I made sa kanilang mga ninuno. Amen? Hindi na ito yung dating covenant na sinabi ko doon sa mga ninuno nyo sapagkat sabi niya, matitigas ang ulo nila. Amen? Baka mapuksa ko lang sila. Kaya nga si Moises, panayang iyak sa Panginoon eh. Kaya makikita nyo mga pastor dito iyakin. Kasi wala talagang choice eh. Talagang ganon. Ganon ang buhay. Kaya sa mga magpapastor, napaka-importante, unang establish nyo yung puso nyo sa Panginoon. At tulad ng ginawa ni Moises. Amen? Sabi po doon, na kaya makikita natin dito, sabihin mo dito sa Israel, sa northern area at dito sa Judah, na gagawa ko sa kanila. Sabi na, sinira nila, yung aking covenant, pero ito sa covenant na to, muli ko silang mamahalin at aalagaan tulad ng isang asawa sa kanyang kabiyak. Amen. Tayo nga hindi tapat sa Panginoon. Pero nararanasan natin kahit anong pinagagawa natin sa buhay natin, kasalanan, kahit anong pagmamakto natin, pagre-rebelde sa Panginoon. Pero still makikita mo, gumigising pa rin tayo. May kinakain pa rin tayo, may humihinga pa rin tayo, may binibis. Ganito ang Panginoon eh. Aalagaan kita gaya ng isang asawang tapat. Amen? Sabi ng Panginoon, and they will not, at hindi nyo na raw tuturuan ng bawat isa, sabi sa 34, hindi nyo natuturuan ng bawat isa na ito ang Panginoon. Kasambahin mo ang Panginoon sapagkat sabi dito, sa itong covenant na sinasabi ng Panginoon, siya mismo ang magtuturo sa inyo kung paano mahalin at kilalanin ng Diyos. Amen? So sabi po dyan, so short lang po tayo, nawala na coach. Ayan. Sabi po rito, sa Hebrew 8:13, when the Lord talks about a new agreement, He means the first one is out of date. Sabi po niyan, expired na yun. Sabi ni Lord, and anything that is old and useless will soon disappear. Amen? Sabi niya, luma na yung bagong, yung mga tipa na, yung mga pinagsasabi niyo sa akin nung araw, luma na yun. Ito na. Mag-focus na kayo. Dahil itong covenant na ito, hindi ito yung gaya nung araw. Ito, mabubuhay pa kayo. Kasi nung araw kapag nagkasala sila, patay agad eh. Nung araw kapag nagkasala mga Israelita, talagang pagka nangangalunya ka pa lang, babatuhin ka na. Uso na kaya dati nung Marites? Yung hindi pa dumating sa kanya yung balita, totoo na ron, balita pa lang, pero totoo na eksena doon sa kabila. Amen? Sabi ni Lord, expired na yan. Luma na yan. Hindi nyo masusunod ang 10 utos ko. Sabi ng Panginoon. Kaya nga, gumawa ng Panginoon ng bagong covenant. Marirealize natin kung ano yan mamaya. Amen? Sabi po dyan, I will make an everlasting covenant with them. Sabi ng Panginoon, I will never stop doing good to them and I will make
Inspire them to fear me so that they will never turn away from me. Grabe ang panghihikayat ng Panginoon. Grabe yung pagmamahal. Amen. Sabi niya po dito, gagawa siya ang kobenante na walang makapipigil, walang makakapaghiwalay. Amen. Ano po? Ito'y walang expiration to. Kasi noong una may expiration, di ba? Sabi niya, expire of date. Binasa natin kanina, di po ba? Ito, everlasting. So, big sabihin, eternal ito. Amen? Sabi po dyan na, at itong covenant na to ang magtuturo din. Ano po, sabi niya, kaya makikita natin dito, gumagawa ang Panginoon. Hindi dahil tayo mabuti. Hindi tayo mabuti, mga kapatid. Pasaway at sakit sa ulo pa nga tayo eh. Di po ba? Pero ang Diyos, sabi po dyan, ano po, gagawa ko sa kanila ng mabuti. Hindi dahil may ginawa ka, hindi dahil palasimba ka dito, paladasal ka, pero pag-asal mo sa labas, iba na. Hindi ganun, kapatid. Gagawa ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Gagawa ang Panginoon dahil may ginawa ang Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. Sabi po dyan, ano po, kaya nga sabi, I will never stop doing good to them. Dahil sa covenant na yan, hindi dahil sa ikaw. Hindi dahil sa mga ginawa mo mabubuti, hindi dahil sa pagtatights mo, hindi dahil, ano po, palasimba ka, hindi. Dahil ang covenant na yan, ano po, kaya gumagawa ang Panginoong Hesus. Kaya nga we are living by the grace. Ano po? At hindi tayo maliligtas, amen, ng sarili nating gawa. Amen? He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Lord Jesus Christ. John 14:6. Amen? Sabi po dyan. So number 1, sinasabi po rito, freedom from rules and new life in Christ. Yan. Sabi po rito, ano po, isang kalayaan at isang bagong batas, ano po, ang inilahad ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi niya dito, ano po, kayo ay mga patay na sa inyong mga kasalanan at sa inyong mga kasalanan, ano po, you were dead because of your sin and because your sinful nature, tayo mismo, ano po, was not yet cut away. Sabi po dyan. Then God made you alive with Christ for His forgive all your sins. Ano po, so ibig sabihin, tayo daw ay nabuhay na. Ano po, alam niyo po ba pag tayo dumudulog sa, kaya napaka-importante, Lord, I come before you in the name of Jesus. Ano po, lumalapit ako nagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil hindi na tayo tinitignan ng Panginoon, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Sabi niya, ano po, kaya dapat tayo ay mabuhay na kay Kristo. Hindi na pansarili natin. Dahil bakit? Our own nature is corrupt. Corrupt to, mga kapatid. Kung titignan ng Panginoon, nakakasuka. Amen? Pero dahil, ano po, nakita ng Panginoong Hesus, pinahalaga niya yung covenant na napako ang Panginoong Hesus, ito ay para sa kanila. Amen? Kaya sabi niya, He canceled the record and the charges against us and took it away and nailing it to the cross. Amen? Kinuha na ng Panginoong Hesus yung kahihiyan na dapat tayo ang sumako, yung mga paratang, yung mga sakit, ano po. Kaya hindi ako naniniwalang Kristiyano, ano po, na hindi nababago. Kapag Kristiyano ka, hindi ka nabago, ibang Kristo na kilala mo. Amen? Sabi po dyan, ano po, kinancel, alam niyo po ba pag-cancel kasi hindi mo na pwede i-rebook eh. Cancel na yan eh, ano po ba, kahit sa appointment, hindi mo na pwede, cancel ka na pero babalik ka pa, hindi, cancel na yun eh. Ibig sabihin, wala na yun. Clear na yun. In this way, sabi po, He disarms, ano po, the spiritual rules and authorities, ano po, He ashamed them publicity by His history, victory over them on the cross, sabi po dyan. So ginawa ng panapako ang Panginoong Hesus publicly, ano po, para ang bawat isa sa atin ay huwag mahiya, tawaging Kristiyano, tawaging pastor, tawaging sister, di po ba, Ate Maria? So kapag tinawag kayong pastor, inside the public, be proud. Dahil bakit? Dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. It's not about the office na meron tayo, but who is Christ in us. Amen? Kaya nga po nakakatuwa, amen, ano ko po,
Buti pa yung mga hindi mananampalataya, kilala tayo ng mga lingkod ng Diyos. Pero minsan yung mga kapwa natin mananampalataya parang hindi nakikita sa atin. Amen? So praise God. So sabi dyan, freedom. Ano po freedom? Freedom. So ibig sabihin meron tayong kalayaan. Ano po? Ang covenant ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ano po? Hindi na kapag is papatayin ka agad, ang alunya ka, papatayin ka. Hindi. Kasi nung araw ganun eh. Pero ito, dahil hindi natin magagawa yun, sabi ni Lord, ano po? Binigyan niya ang Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin dahil sa grace na ito, ano po, is malaya tayong gumawa ng kasalanan. Sabi ni Paul, hindi dahil ako ay nabubuhay sa biyaya, kaya pwede na ako mamuhay sa kasalanan. Hindi. Hindi dahil sa kasalanan kaya siya pinatawad. Hindi. Kundi dahil sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa lahat na kay Kristo, He is the new Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya hindi ako naniniwala kapag umuupo ka dyan, walang nababago sa iyo. Hindi ako naniniwala kapag umuupo ka dyan, nagdadasal ka dyan, nagpupuri ka dyan, hindi mo nakikilala ang Panginoong Hesus. Hindi ako naniniwala doon, kapatid. Amen? Pero ang paglago mo, depende sa puso mo. Amen? Kapag ang puso mo, nakaraang sabi, establish your heart in Christ Jesus. Kapag ang puso mo, handang magpaturo, handang magpahubog, handang mauupuan ng Panginoong Hesus, madali kang mag-matured, kapatid. Amen? Makikita mo ang isang taong matured kapag ay hindi, matampuhing Kristiyano. Alam mo, pagka matampuhing Kristiyano, baby Christian pa yan. Hindi pa matured. Pero kapag ibig sabihin, gatas pa lang ang kaya niyang saluhin, kainin. Pero pag matured Christian yan, kahit mapagalitan yan, turn niya ito in inspiration to move forward. Ito ang mga matured Christian. Always think ahead. Huwag mo isipin, pinagalitan ako ni Pastor Alfred. Ikaw naman, dahil hindi mo paabot yung sinasabi ng pastor mo, nagtatampo ngayon. Pero dapat hindi ganon. Anyone na mga pastor nyo o maging leader nyo, pwedeng gamitin ng Panginoon to guide you, to rebuke you, to encourage you, upang madala ka muli sa paanan ng Panginoong Hesus. Ito ang puso ng mga pastor. Amen? Kayang ibuwis maging ang buhay. Kaya mahalin nyo ang inyong mga pastor. Hindi natin alam kung paano sila dumudulog para sa inyo. Hindi natin alam kung paano sila umiiyak sa Panginoon gaya ni Moises. Amen? Na kahit gustong-gusto na tayong tapikin ng Panginoon, Lord, bigyan mo pa po ng pagkakataon na gusto nang alisin ng Panginoon ikaw dito sa iglesia dahil ikaw yung nag-create ng division, kaguluhan, o marites toilets, toilets ba yan, toilets? Ikaw nag-create, pero yung pastor mo naawa pa rin sa'yo. Dahil alam ng yung mga pastor kung ano kayo hihinatnan mo pag wala ka sa paanan ng Panginoon. Alam niya yung danger. Alam niya yung mga na mababangis na nag-aabang sa labas. Mababangis sa espiritu. Alika na, ngayon lang naman eh. Next week, pwede ka naman magsimba ulit. Alam niyo, isang araw na ipagpalit mo, malaking bagay ang mawawala sa iyo. Amen? Sabi po dyan, kaya nga sabi dito sa atin, only pay attention, sabi po, and watch yourself closely so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life, sabi po dyan ng Panginoon. Bantayan lang daw natin ang ating sarili. Tignan natin, sabi nga dito, may isa akong narinig, isang Kristiyano, nagbabakod naman ako. Pag nandun ako sa mga unbeliever, nagbabakod ako. Amen? Huwag natin sabihin na tayo nagbabakod. Tandaan natin, walang malinis na bagay na kapag nadugit sa marumi is malinis pa rin. Maganda ang magbakod. Sabi nga, magbantay tayo. Be on guard. Watch ourselves. But be sure na tayo ang makaka-impluwensya, hindi sila ang makaka-impluwensya sa atin.
Amen. Sabi, but only pay attention and watch yourself closely. Na hindi natin makalimutan yung ating naririnig sa Panginoon. Narinig natin ngayon, sabi ni Lord, kalimutan ko na daw yung mga dati kong bisyo, kalimutan ko na daw yung dati kong ugali, kalimutan ko na daw yung dati kong pamumuhay. Sabi ng Panginoon, kalimutan na raw. Bakit? Kasi may inihanda na bagong buhay ang Panginoon. Na kung saan may kapayapaan ka, may kagalakan ka, nauunawaan mo ang buhay, nauunawaan mo pag-upo sa Panginoon. Everything sa mundong ito is vain. Iiwan natin lahat to. Maging ang pamilya nyo, maging anak nyo, kayamanan nyo, anong meron kayo, lahat yan iiwan natin. Sabi kanina, alam mo ang pinakamaganda nito, ang pinakaano nito, yung graduation natin pagka tayo namatay na. Pag ba tayo namatay na, sasalubungin tayo, lalakad tayo dun sa gintong daan, papunta sa Panginoong Hesus. O baka naman tayo kakalad ka rin doon sa impyerno. Alam mo sa impyerno, walang pahinga araw at gabi. Yung matalsikan ka ng mantika, masakit na. Yung impyerno, araw at gabi, walang pahinga na naghihirap ang mga nandoon. Amen. Walang pahinga. Dito, disyerto, nararanasan natin, kapag mainit na, nagrireklamo tayo, nanuno yung ating nalalamunan. Doon, walang tubig. Amen. Buhay ka pa, nararanasan mo yung mga uod, gumagapang sa katawan mo. Buhay ka pa, may sumisibat na sa iyo. Pero sa piling ng Panginoong Hesus, amen, napakaganda, payapa. May sarili kang bahay, wala kang sakit, wala kang nararamdaman, ang gagawin mo lang, magpupuri ka lang. Maligaya ang kalooban mo. Kasama mo yung mga minamahal mo roon. Kaya napaka-importante, wag natin kakalimutan ang ating pamilya. Amen. Doon sa langit, walang sakit, walang diabetic, walang cancer, walang matanda. Dahil doon lahat ay bago. Amen. Wala doong ano ba doon, yung mga pag nagkakaedad na, yung mga masasakit na yung mga total, Ate Maria, pareho kami, no? Masasakit na mga balak, mga likod. Wala doon. Hindi mo na mararamdaman yun. Kagalakan na mararamdaman natin doon. Sabi dito, wag daw natin kalimutan, and make them to know your children. Sabi dito, at wag nyo rin daw kalimutan sabihin sa inyong mga anak ang ginagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya itong utos ng Panginoon sa mga Israelita Sabihin mo sa kanila, isulat mo ito, Moises, sabihin mo ganito. Itong araw na ito pinagdiwang namin, sapagkat itong araw na ito pinalaya ng Panginoong Hesus doon sa Ehipto. Tumawid kami sa dagat, hinati ng Panginoon, nakatawid kami. Sabihin mo ito, Moises, hanggang sa pinaka-apu-apuhan nila para hindi nila makalimutan yung aking ginagawa. The same with us. Amen? Kapag may ginagawa sa atin ng Panginoong Hesus, lagi natin itong, kaya nga sabi, wala kami ipagmamalaki kundi ang Panginoong Hesus. Amen. I-share natin sa ating mga kaibigan, i-share natin sa mga anak natin para hindi nila makalimutan na may Diyos na gumawa sa ating buhay. Amen. Sabi po rito, impressing these things their mind and penetrating their heart with this truth. Yung katotohanan na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen. I'm sure iba-iba ang mga testimony ninyo. Amen. Iba-iba po. Pero alam mo, isa lang ang alam ko. Amen. Pwede nyo ito, yung magandang ginawa ng Panginoon, pwede nyo po i-share ito. Sila man din ay ma-encourage. Amen. At mapagpala. Sabi po dyan, and number 2, pressing toward the goal. Amen. Sabi po rito, I have not yet reached my goal, sabi po dyan ni Paul. And I'm not yet perfect, but Christ has taken hold of me. So I keep running on struggling to take hold of the prize. Sabi po yan ni Paul. Alam mo po, pag sinasabi ni Lord, kalimutan nyo na ang mga bagay, sabi po rito, forget all the things, sabi po dyan. Mag-i-struggle ka dyan, kapatid. Hindi ka pwedeng mag-struggle dyan. Pag sinabi ni Lord, forget your former things. Struggle ka talaga dyan. Hindi pwedeng hindi ka makikipagkiskisin dyan. Hindi ka pwedeng makikipagbuno sa sarili mo. Example lang struggle. Amen?
yung bisyo. Amen, ano po. Nung hindi pa ako mananampal, mabisyo din po ako. Struggle po talaga, iiyak ka talaga. Talagang alam mo yun, kaya nga sabi ko, kung hindi dahil sa Panginoong Hesus, hindi talaga sa ako kundi ang Panginoon. Kaya huwag mo sasabihin, kaya akong magbago. Hindi, kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen? Kaya kang baguhin. Amen? Dahil kung sa ayo lang, hindi talaga. Kaya kung hindi ka makikipaglaban, sa luma mong pagkatao, hindi ka tumatakbo bilang isang mananampalataya. Dahil ang tumatakbo, nag-labor. Walang tumatakbo na naka-stop siya, sabi niya, tumatakbo siya. Sinong maniniwala sa iyo niyan? Nakaupo ka, sasabihin mo, tumatakbo ka. Hindi pwede yun. Walang maniniwala. Amen, sabi po rito, struggling po talaga ang pagkipaglaban sa pita ng laman, sa bisyo, sa buhay, buhay na namumuhay dito sa mundong ito, struggle po yan. Alam mo yung pagising mo pa lamang po sa umaga, number 1 na magiging struggle mo dyan, paghawak mo ang cellphone mo. For sure yan. Naunang panghawakan ng cellphone mo bago ka magpasalamat sa Panginoon. Nauna mo panghawakan ang cellphone mo kaysa magkabasa ng Biblia. Amen? Kaya ang kailangan niya, disiplina. Turuan mo yung kamay mo. Kasi para yung may magnet no? May magnet, automatic Automatic, naka-magnet siya Tanggalin mo yung magnet. Turuan mo yung sarili mo. Ops, mag-pray ka muna, magpasalamat ka muna. Pagtayo mo, wag muna. Ops, wag muna. Pigilin mo. Kasi may kipag-usap ka sa Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Hindi, pastora, yung ko, may Bible yun Huwag ka, kapatid, kasi mamaya baka may mag-pop up dyan na wala ka na sa sinasabi mo, sa kinakausap mo. God is holy. Kaya nararapat na bigyan ng importansya ang Panginoon, the reverence ang Panginoon. Amen, sabi po dyan, kaya kalimutan na raw natin, sabi po din, dahil meron daw gantimpalang ibibigay sa atin ang Panginoong Hesus na hindi kayang ibigay ng mundong ito, na hindi kayang ibigay ng katabi mo, ni ang pamilya maging ang gobyernong ito. Ano po, ito ay buhay na walang hanggan buhay. Na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi po rito, all of us who are mature should think in the same way. Yan. Kapag ang kasama mo is kapwa mo mag-isip, mag-isip kung paano paglago, amen, dumon ka kapatid. Huwag kang makikisama sa mga tao na dadaling ka sa hindi pagsamba. Napaka-importante na mapaligiran ka ng mga mananampalataya. Bakit? Alam mo para kayong baga na naisang sangkawan. Pag umalis ka dun, mawawala yung init mo. Amen, sabi po rito, and if any of you think diligently, God will make it clear to you. Yan, at ipapaliwanag at ihahayag sa atin ng Panginoon. But we must keep going in the direction that we are. Now, ano po yung nilalakaran natin? Amen, Magpatuloy daw tayo, magpatuloy tayo. Kapatid, yung pag-upo-upo niya dyan, malaki ang tinatanong ng Panginoon dyan. Huwag niyo sasabihin attendance lang kayo, huwag niyo sasabihin umuupo lang kayo dyan. Malaki ang tinatanaw ng Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid. Hindi nyo alam kung saan kayo dadali ng Panginoon. Kung si Paul nga, mamamatay tao, dinala ng Panginoon, ginamit ng Panginoon mightily. Taga-usig ng mga Kristiyano. Si Peter na mangingisda, nandun lang sa Corniche, nangingisda. Naging lingkod na ng Panginoon. Kaya huwag niyong mamaliitin yung pag-upo niyo. Pero dapat sa pag-upo nyo, nandun yung puso nyo. Lord, gusto kong matuto. Dahil gusto ko one day, gamitin mo ko. Dahil ito talaga ang kalooban ng Panginoon. Maging kamanggagawa ang bawat isa. Amen? Sabi po dyan, attachment. Napaka-importante po yan. Saan natin ina-attach ang ating sarili? Napaka-importante po yan. Amen? Wala na ako rito sa slide ko. So, napaka-importante po yan, yung attachment natin. Saglit na nga, nawala na. Ayan.
So sa attachment, saan mo ba ina-attach ang iyong sarili? Kasi kung saan mo yun inilalagay, andun yung pagpapahalaga mo. Kung ang sarili mo naka-attach sa mga barkada mo sa labas, panigurado, papahalaga mo yung kanilang magiging sasabihin sa iyo. Pero kapag ang puso mo, kapag ikaw mismo, inattach mo yan sa Panginoon. Kaya sabi dito ng Matthew, kung nasaan ang yung kayamanan, nandun ang yung mga puso. Where your treasure is, there is your heart, your wishes, your desire, that on which your life centered will be also. Kung saan niya naka-attach, kung ano yung lumalabas sa yung bibigyan ng laman ng puso mo. Kung ano ang iniisip mo, yan ang gagawin mo. Amen? Kung ano yung kinikilos mo, ikaw yan. Kung paano ka namumuhay, diyan mo makikita kung nasaan ka. Laging dalawa lang po ang pagpipilian ng isang tao. Kapag wala ka sa Diyos, nandun ka kay Satan. Totoo yan? No one can serve but two masters at one time. It's either he loves the one, he hates the one. Paglilingkuran ng isa at itatakwil ang isa. Amen? Paano na lang pala pag nag-attendance agad si Lord? Halimbawa, ngayon, nag-attendance si Lord. Ito na pala yung mga gagamitin ko mga disipulo. Mag-attendance na lumabas ka. Hindi na, pahamak ka. Tinawag ka na daw mga barkada mo, ng mga kaibigan mo, ng mga kasister mo. Wala na. Sayang yung gagawin sa'yo ng Panginoon. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Kapatid, doon pa lamang po, bunga pa lang pinag-uusapan natin. Dito, ibubuwis mo na ang buhay mo. Sabi ni Lord, forget all the things, the former things, ibig sabihin, yung pinapatanggal pa lang yan, hindi ka pa nagbubuwis niya ng buhay. Hindi pa dumadanak ang yung dugo sa pakikipaglaban sa kasalanan. Kaya nakakahiya, nakakahiya sa mga lingkod ni Lord, amen, na kung saan talaga nangangapuyat, tapos tayo, pag sila ay nag-a-advise sa atin, hindi natin pinabigyan ng halaga. Amen, Magpasalamat tayo, binigyan tayo ng mga pastor na marunong magpahalaga sa ating kaluluwa. Marunong mag-alaga. Amen, sabi po diyan, hindi ka pa kapatid, dumadanak ang dugo mo sa pakikipaglaban mo sa pagiging mananampalataya mo. Sa iyong kasalanan. Hindi ka pa dumadanak sa dugo. Kung tanungin kaya ng Panginoon, amen, halimbawa na lang, ganito, bigla may pumasok, wag naman, in Jesus' name, amen, dumating ang pagkakataon, bigla kang hulihin ng pulis. Kasi darating talaga yan. Hindi ako nagbibiro. Darating ang panahon na, wala na makakapagbasa ng Biblia. Darating ang panahon kahit ang pagtitipon, magiging mailap na. Darating ang panahon kahit ang mga pagkain, kailangan mo na magpatatak para makabili. Nauso na nga yan, di po ba, sa ibang bansa. Meron silang chips. Darating po yan. Paano ka tatayo bilang mananampalataya? Kaya natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Sabi ni Lord, ang mag-ingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan. Subalit ang magbigay ng buhay alang-alang sa kanya at sa mabuting balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So sabi po dyan, attach. So saan mo ba nilalagay yung sarili? Kasi the way, kung saan mo ito nilalagay, yun ka talaga. Yun ang magiging. Kaya kung gusto mo na maging lingkod ng Panginoon, kailangan nasa church ka. Wala nagiging lingkod ng Panginoon na layas. Walang lingkod ng Panginoon na palaboy. Palaboy-laboy, pamina-mina. Amen? Lahat ng lingkod ni Lord nasa kanyang tahanan. At kung gusto mo talaga ituri kang anak ng Diyos, kailangan nasa tahanan ka ng iyong Ama. Amen? Walang anak na sasabihin ama mo yan, pero minsan hindi ka naman tumira sa bahay.
Amen. At wag din natin sasabihin, kilala natin ang Diyos. Ang tanong, kilala ba tayo ng Diyos? Amen. Marami po dito sa Saudi Arabia, pwede nila sabihin, kilala nila yung hari, maging ang crowning prince. Pero ang tanong, kilala ba tayo nila? Napaka-importante na dapat kilala tayo ng Diyos. Hindi dahil sa kilala lang natin ang Diyos, kundi dapat kilala talaga tayo ng Panginoon. Amen? So praise God. Sabi po dyan, this is why it's said, wake up, you, O sleeper. Sabi, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Magising ka na, kapatid. Hindi ka na dapat matulog pa. Hindi ito ang panahon na kailangan niya ang mga Kristiyano hindi tulog. Dahil napakaingay na ng mundo. Kabilat kanan, ang social media, napakalakas ang impact. Mga Kristiyano nagtitiktok. Sumasayaw pa. O sana ginamit na lang yung katawan, yung pagsayaw sa Panginoon, mana pa. Dahil bakit? Kabilat kanan ng hatakan, kapatid, kabilat kanan. Matindi, sinulit lang ang pagitan. Mga Kristiyano, tutok, babad sa cellphone. Babad sa Facebook. Kristiyano yan. Mga Kristiyano, babad. Sa mga video, sa mga games, ano ba yan? Kaya dapat tayo, bantay natin ating sarili. Matindi ang labanan, kapatid, kung alam nyo lang. Huwag nyo sasabihin na wala kayong halaga sa Panginoon. Lahat tayo may halaga sa Panginoon. Amen? Hindi magpapakamatay nang wala lang sa ang Panginoong Hesus kung hindi niya kayo mahal. Pero si Satan ang gagawin niya, napakaingay na ng mundo. Gagamitin niya ang TikTok, gagamitin niya ang technology para bawasan yung oras ng mga mananampalataya para hindi na nila maalala makapag-devotion, manalangin, makapag-church kasi pagod, kasi nag-overtime. Hindi masama ang overtime kung talagang kailangan, kapatid. Pero bilang Kristiyano, alam mo dapat kung paano ka tatayo. Ang 7 araw ay sa Panginoon. Alam nyo ba, pag sinabi na ang pag-aari ng Panginoon, 7 araw, banal kasi ito sa Panginoon. Once sa pakailaman natin ito, madidisgrasya tayo. Wala tayong mapapala. Sabi ni Lord, magtrabaho kayo. Sabi niya sa mga kay Moses, pagtrabaho mo sila 6 na araw. Kumain sila, gawin na lahat ng pero sa 7 araw, italaga nila sa akin. Sa lahat ng lalabas sa 7 araw, wala silang mapapala sa labas. Wala silang magiging makukuha. Amen, na mana. Amen, Even ang 10%, alam niyo po ba, banal ito sa Panginoon? Yung 10% na sinabi ni Lord, bring all the tithes into your storehouse. Banal ito. Ibig sabihin, tayo hindi mga banal. Huwag natin pakikilam. Bakit? There's a curse behind the 10%. Kung gusto mo talaga ma-establish yung pananalapi mo, financial mo, ibigay mo ang 10% sa Panginoon. Sabi niya ng pangako niyan, yung 90% pagpapalain niya. Gusto mo ba yung 10% sa iyo pero hindi pinapagpala? Yung parang, ang laki-laki ng sahod pero parang walang natitira. Paluwal pa kung minsan. Pero yung binigay mo yung 10%, nakaipon ka, may savings ka. Hindi ka pa nagugutuman, hindi ka pa nagkukubos. Di po ba? Kaya bakit hindi mo pa ibigay yung 10% sa Panginoon? Actually, hindi ito kailangan ng Panginoon dahil ang ginto, ang langit at lupa ay Kanya. Pero para sa bawat isa sa atin, para matugunan ang pangangailangan ng Kanyang iglesia. Amen. So praise God. Sabi po dyan, kaya nga, magising na tayo, mga mananampalataya. Magising ka, kapatid. Ito ang panahon na hindi mo na kailangan matulog. Ito ang panahon na hindi mo na kailangan magpabebe. Ito yung panahon na kailangan hindi ka na nagpapatawag-tawag, nagpapapalo up. Ito ang panahon na kailangan magkusa ka na lumapit sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, mas pinagpapala ng Panginoon? Yung tao na kahit alam mo yung tarang pagod na pagod pero umaatin pa rin sa church. Puyat na puyat. Yung kayang ipagpalit kahit yung pakikipag-usap sa asawa.
Dapat first priority natin ang Panginoon. Number 2 ang pamilya. Hindi naman sinasantabi ng Panginoon yung pakikipag-usap mo, pero dapat unahin mo siya. Amen? So dapat tayong magising na. Sabi po dyan, in the same way, count yourself, sabi po rito, dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Sabi po dyan. Dapat tayo mga patay na sa kasalanan sa mundong ito. Hindi dahil na tayo nandito, hindi na tayo magkakasala. Nakakagawa tayo, pero hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Iba po ang nagpapatuloy sa nagkakasala lang o namumuhay sa kasalanan. At hindi rin po ako banal na hindi nagkakasala. Nagkakasala din po ako. Kaya nga lagi ako umiyak sa Panginoon eh. Amen? Dahil alam ko ako'y nabubuhay sa biyaya lang. Pero yung mamuhay ka sa dati mong kasalanan, ibang usapan sa Panginoon yun. Sabi niya, pinalaya na kita dyan. Hindi mo ba nakita na pako ng aking anak para sa iyo? Hindi mo ba alam na yung mga dugo niya na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo, para ikay gumaling at lumakas sa lahat ng iyong kahinaan? Amen? Napakahirap naman siguro kung sabihin ng Panginoon, no? Ikaw kaya ipako ko doon. Napakahirap, pero hindi naman ganun ng Panginoon. Amen? At sabi po, therefore, do not let, God, sabi po dyan, wag daw niyong hayaan, sa number sa 12, hayaan ang katawang ito makapamuhay, magkaroon pa ng kapangyarihan ang kasalanan. Pastora, hindi ko talaga kaya eh. Kaya mo yan kung susuko ka lang talaga. Amen. Wala akong kilalang Kristiyano na nagiging, alam mo yun, nagiging masyadong, wala na. Wala akong kilalang Kristiyano na sinasabi niyang malakas pero wala sa loob ng iglesia. Amen. Baka malakas lang kay pastor. Amen. So sabi po dyan, for the shall no longer, for sin shall no longer be your master. Hindi ka na nito alipin. Tayo alipin na ng Diyos. Amen? Tayo alipin na ni Kristo at wala na tayo sa lumang batas na 10 utos. Kaya nga sabi ng Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sa lahat na yun, nakapaloob ang 10 utos. At ang ikalawang utos, love your neighbor. 2 na lang, pero napakahirap ang sundin, Sabi, love your neighbor, maya-maya minamarites mo na yung kapatid. Dapat hindi ganun, kapatid. We must to be mature enough. Yung ating pag-a-advise, kailangan, biblical. Amen? Titignan ko rin ko. So, praise God. Sabi po dyan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. So, napakalinaw. Hindi na ako nakapost. Sabi rito ito, at sumagot si Yahweh, Remias, kung hindi ka matatagal sa kakipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? At kung ikaw'y nadara pa sa patag na lupain, paano ka makatatagal sa kagubatan ng Jordan? Make it personal sa inyong sarili. Kung hindi mo kaya makipaglaban, sa pananampalataya mo sa mundong ito, paano pa pag dumating na yung talagang ikaw mismo, yung great tribulation, ika nga nila, amen. Paano na lang, amen, paano, ito yung panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon. Alam niyo po ba itong Saudi Arabia, ginagamit ni Lord to incubate us, to train us. Alam niyo po ba yon? Ito ating training ground. Dahil sa bansang Pilipinas, maniwala kayo sa hindi, labanan doon. Iiyak ka talaga. Nasa loob ka na ng bahay mo, nakakarinig ka pa ng mura. Nasa loob ka pa ng bahay, may mga nagchichismisa. Paglabas mo, may nagiinuman, may naghahabulan ng itak.
Paano ka tapos mahina ka pa sa pananampalataya, paano may makakapaghayag ng mabuting balita kung dito mismo hindi ka naghanda? Amen? Tapos aayain ka pa ng mga dati mong barkada. Tagal mo sa Saudi, painom ka naman yun. At syempre, ikaw naman, yabang-yabang ka, no? Kasi Saudi. O yabang-yabang ka, labas ka naman ng pera. Nakalimutan mo, Kristiyano ka pala. Amen? Dapat hindi ganun. Hindi biro ang yung pag-upo dito. At hindi ito biro sa Panginoon. Make yung inyong pananampalataya, take it seriously. God takes things seriously sa buhay ng bawat isa. Amen? Kung dito pa lamang po, nadadapa na tayo, napakaalwan pa ng paglilingkod, ng pagsamba dito, napakaalwan pa. May free transport ka, may pagkain ka pa, may take out ka pa. Di po ba? Tapos pag nagkaroon ka ng problema, ipag-pray ka pa ng mga pastor. Oh. San ka pa? Sa bansang Pilipinas, matindi ang labanan dun. Pamasahe mo. Pagtapos ng church, wala na naman pagkain, kanya-kanya. Oh. Tapos may ingay pa yung paligid. Dito siklod, oh. Siklod na siklod, ang ganda. Kaya dapat namnamin nyo yung pag-upo nyo dyan. Dapat maging puso nyo, Lord, gusto kong lumago, gusto kong maging lingkod mo. Gusto ko rin maging katulad nila. Kung meron man tayong tutularan, amen, po. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Po? Huwag niyong tutularan yung mga nagtitiktok. Wala na ang ganaw, Kristiyano nagtitiktok. Amen? Sabi po rito, Jesus prayed to glorify God. Ito yung pinaka-climax ng buhay ng Panginoong Hesus. Sabi ni Lord, in paraphrase, kasi 5 minutes na lang. In paraphrase, ginawa ko na ang tungkulin ko, sinabi ko na sa kanila lahat ng pinasabi mo sa akin, at nakilala kanila. Inihayag ko sa kanila lahat ng inihayag mo sa akin, at nakakasiguro ko, kilala kanila. Ngayon, Panginoon, sabi ng Panginoong Hesus, ibigay mo na sa akin ang karangalan na meron ako nung una pa man bago palikain ang daigdig. Di po ba? Napaka dramatic. Alam mo yung ibig sabihin na parang alam mo yung kaluwalhatian na meron ng Panginoon pinagpalit para sa iyo. Sabi niya, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. At inabot ka. Yun nga lang, yung oras may ipagpalit nga lang, hindi mo pa magawa. Yan pa kaya meron, buong kalangitan, sa Panginoon pinagpalit niya para sa iyo. Amen? So dapat tayo din po, yung ating buhay, ating oras, ipagpalit natin para sa Panginoon. So praise God. Sabi po dyan, tanong dito, now what is your wilderness to the Lord? Sabi po rito, the Lord Jesus continuously worked, in the Gethsemane, siya ay nanalangin, ito yung parang pinaka-wilderness niya, where the presence of the Lord, na talagang gusto niya, pero ito yung wilderness ang para sa Panginoon, yung cup, Lord, itong cup na ito, ilayo mo sa akin ito. Pero alam mo yung pinakaganda nito, pag dumarating pala tayo sa mga wilderness, Lord, let your will be done. Job was tested because of her faith and obedience to God. Fear, bagyo yung dinanas, typhoon yung dinanas sa buhay, nawalay asawa, nawalay anak, ari-arian, magyang kanyang buhay, nagkasugat-sugat, pero nanatili siya sa Panginoon. Ito ang kanyang wilderness. Sabi Elijah, after na great, victory kay napapatay niya yung mga propeta ni Jezebel, dumating ang panahon, hinahabol siya Jezebel, nagpli siya, and the 12 disciple, Lord Jesus pledged the life, para sa magandang balita. And how about you? Maari ba nating ibigay sa Panginoon yung wilderness na meron tayo?
Sabi ni Lord, ano po? And see, I will make a new things. Hindi mo pa ba nakikita? Sabi po dyan, to God be the glory. Sige po, makakatayo po tayo.